Una sa lahat, kotse at cargo truck sa Maharlika Highway nagbanggaan. Binabagtas sa mga sasakyan ng highway ng magkasalubong ang kotse at truck. Pero ilang segundo lang, nagkasagyan ng dalawang sasakyan. Humambalang ang kotse habang bumalik na naman sa kabilang linya ang truck. Pati tuloy si ate na nakatambay lang, napabalikwas sa upuan. Ang detalye sa balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas! Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! 3 bata sa Bulacan, patay matapos matrap sa nasunog na bahay. Ilang residente naman sa Quezon City nawalan din ng tirahan sa isa pang sunog. Dump truck sa Zamboanga sumalpok sa puno, driver at pahinante, patay. Kumakalat ng mga post tungkol sa umunoy mandatory na pagsusot ng face mask at lockdown dahil sa pagkalat ng Mpox, fake news sabi mismo ng DOH. 2 karnaper sa Amerika nakipaghabulan sa mga pulis. Abangan ang passing laban ng 6 na Bidoque Stars sa semifinals ng second Pachinko Mall Show ng Singaling. Nasunog ang 5 bahay at ilang negosyo sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Kabilang sa inabot ng apoy ang isang tindahan ng LPG na lalong nagpalakas ng sunog. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Naglalagablab na apoy ang gumulantang sa mga residente sa Road 1, Barangay Bagong Silangan, Quezon City kagabi. Nagsimula ang sunog pasado alas 8 ng gabi. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, 5 bahay agad ang natupo. Ayon sa mga residente, lalong lumakas ang apoy nang abutin ang isang tindahan ng LPG. Yung isang bahay po talaga sarado po noong time na yon. Pinasak pa po yung salamin ng bahay para lang po makapag-penetrate doon sa loob. Sumabog daw po yung gas. Yung nasa loob po, yung nasa kusina po namin. Nang maapula, tumambad ang mga naabong kabuhayan gaya ng patahiyang ito. Nawala po lahat ng mga pinundal namin. Hindi namin alam paano ibabalik ang bahay namin. Hintayan ko lahat ng makina ko na ubos. Pati lahat, wala natira. Itong suot ko lang, tumakbo ako, itong suot ko lang ang daladala ko. Pansamantalang nanunuluyan sa covered court ang mga nasunugan. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang kabuoang halaga ng pinsala at sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nakasawi naman sa sunog ang magkapatid at kanilang pinsan sa bayan ng Bulacan sa probinsya ng Bulacan. Kinilala mga biktima na sina Irish Chloe at Jerilyn Gail Fernandez, 16 at 15 years old, at si Jaden Ivan Alvarez, 1 taong gulang. Base sa investigasyon, naatrap ang 3 sa ikalawang palapag ng nasunog nilang bahay kahapon. Mabilis natupok ang kanilang bahay dahil gawa ito sa light materials. Nagsimulang kumalat ang apoy bandang 1:00 ng tanghali at napula makalipas ang halos 30 minuto. Ayon sa 2 batang nakaligtas sa sunog, nagmula raw ang apoy sa isang electric fan sa ilalim ng hagdanan ng bahay. Pero iniimbestigahan pa ito ng Bureau of Fire Protection. Sa tulong ng social media, natunto ng may-ari ang kanyang motorsiklong ninakaw ng 2 kawatan. Ang isa sa mga suspect ng laban umano kaya nabaril at napatay ng mga pulis. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Kulang-kulang na ang mga pyesa ng motorsiklong ito nang ma-recover ng mga pulis sa Antipolo City kahapon. Ibebenta sana yan ng isang kawatan sa halagang 5,000 piso. Ayon sa may-ari, madaling araw nang nakawin ng 2 lalaki ang nakaparada niyang motor. Narinig ko na may umiingay po yung motor ko. Kaya paalis na po pala sila nun. Yun na po yun. Tapos umarurot na po silang 2. Ayon sa biktima, gumamit ng improvised na susi ang mga suspect pero naputol ito. Posibleng nirekta na lang ang wirings kaya napaandar ang motorsiklo. Matapos mag-post sa social media, isang concerned citizen ang nagsabing nakita raw nito ang ninakaw na motor. Agad nilang pinuntahan ang sinabing lokasyon. Sakto naman daw na may nag-iikot na pulis sa lugar kaya humingi sila ng tulong.
Yung dalawang patrollers po natin, nung lumapit na sila doon, medyo parang hindi naka-ready yung kwan nabigla siya. Nung nakita niya mga pulis, sabay takbo niya. Nagpaputok naman itong suspect at napilitan na mag-self-defense naman yung ating pulis. Bilang depensa, nabaril ng mga pulis ang suspect sa ulo nito. Nadala pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay kalaunan. Nakuha mula sa suspect ang ginamit itong baril at ilang bala. Patuloy pang pinaghahanap ang kasabwat nito sa pagtangay ng motorsiklo. Posible siyang maharap sa reklamong carnapping. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nangangamba naman sa kaligtasan niya ang kampo ni dating Congressman Arnie Teves dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Kumpiyansa naman ang DOJ na pagkatapos ni Teves, si Attorney Harry Roque naman ang susunod na mapadedeport. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Pasado alas 12 kahapon nang dumating sa NBI Detention Facility sa Bilibid si dating Congressman Arnie Teves matapos ipadeport mula Timor-Leste. Kasamang naghatid sa kanya ang kanyang ina at abogado. Bilang proseso, sumailalim muli siya sa booking procedure. Saka agad dinala sa kanyang selda. Ayon sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, maayos ang kondisyon ng dating kongresista na may maliit na CR, electric fan at may isang kasama sa selda. Pero ang kinakabahala nila ang banta umano sa buhay ni Teves. Hanggang naririto siya ay safe po siya. Sana lang wag ilagay sa isang detention facility na hindi siya safe. Hindi naman dahil sa tayo ay humihingi ng special treatment, kundi meron pong peculiar circumstances si Congressman Teves na wala naman po sa ibang mga bilanggo. Tiniyak naman ng NBI na walang magiging special treatment sa dating mambabatas. Ayon naman sa DOJ, hinihintay pa nila ang return of warrant sa korte bago makapag-set ng arraignment ni Teves. Habang hinihintay ang commitment order mula sa korte, mananatili muna siya sa NBI Detention Facility sa Bilibid. Samantala, sinabi rin ng DOJ na hindi malabong mangyari din kay dating presidential spokesperson Harry Roque ang sinapit ni Teves. Posible raw maipadeport pa rin mula sa Netherlands si Roque kahit naghain siya ng asylum doon dahil may nakabinbin siyang arrest warrant dito dahil sa kasong qualified human trafficking, kaugnay ng iligal na operasyon ng Pogo ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Dito sa case ng Netherlands at Pilipinas, wala tayong extradition treaty. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi natin mapapabalik ang dating spokesperson Harry Roque. Pag natapos ngayon yung asylum application niya, na desisyonan niyan at hindi nabigyan, now magiging subject na siya ngayon ng probable application ng red notice. Giit naman ni Roque, sinabi nito na mahihirapan ng gobyerno na pauwiin siya sa Pilipinas. Protektado raw siya ng European Convention on Human Rights bilang asylum seeker sa Netherlands. Kaya hindi siya pwedeng ipadeport hanggat pinoproseso ang kanyang asylum. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Handa raw si Vice President Sara Duterte na harapin ang kanyang impeachment trial sa Senado. Anya, oportunidad ito para linisin ang kanyang pangalan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Happy birthday to you! Sinurpresa ng birthday song ng Filipino community sa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte kahapon. Ngayong araw, May 31, ang ika-47th na kaarawan ng pangalawang Pangulo. Pero kahit birthday niya, hindi maiwasang matanong ang lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito rin naman kasi ang pangunahin niyang pakay kaya dumalaw sa International Criminal Court o ICC. Sa pagkapanalo ng dating Pangulo bilang alkalde ng Davao City, isa lang umano ang kanyang bilin. Initially, ang sinabi niya, I want, set me free and I will take an oath. Tungkol naman sa kinaharap na impeachment ni VP Sara, bukas naman daw siya rito. Ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Nang tanungin naman siya sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa posibleng reconciliation. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao. No? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin.
Patuloy naman ang pagdaraos ng rally ng mga Pinoy sa harap ng ICC. Ang kanilang panawagan, mapabalik na ng Pilipinas ang dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Bahagya namang bumaba ang presyo ng ilang school supplies kahit malapit na ang pasukan sa June 16. Base sa nilabas na price guide ng Department of Trade and Industry, bahagyang nagmura ang notebook na mabibili mula 15 pesos hanggang 52 pesos. Pati na ang pad paper sa presyong 15 pesos hanggang 48 pesos and 75 centavos. At lapis sa halagang 11 pesos hanggang 24 pesos. Hindi naman nagbago ang presyo ng mga ballpen na mabibili ng 3 hanggang 33 pesos. Pambura na 4 pesos and 50 centavos hanggang 20 pesos. At pantasa na 15 pesos hanggang 69 pesos. Mabibili naman ang ruler sa halagang 16 hanggang 39 pesos. Susunod, dump truck na may kargang buhangin sumalpok sa puno sa Zamboanga. Babaeng angkas ng motorsiklo na gulungan ng dump truck sa Negros Occidental. At kumakalat na post tungkol sa posibleng lockdown dahil sa Mpox, pinabulaanan ng DOH. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sa pool sa CCTV ang salpukan ng humaharurot na truck at isang kotse sa Camarines Norte. Sa lakas ng impact, tumagilid pa ang truck. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni Rainiel Pawid. Napasigaw ang ilang residente nang bigla na lang salpukin ng truck ang kotseng nasa kabilang linya sa kabaan ng Maharlika Highway, Barangay Ginakutan, Labo, Camarines Norte, bandang 2:00 ng hapon nitong Huwebes. Sa lakas ng pagbangga, natumba pa ang truck. Wasak naman ang harapang bahagi ng nabanggang kotse. Ligtas ang driver at sakay ng truck. Sugatan naman ang driver at mga sakay ng kotse. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck. Sa Zamboanga City, dead on the spot ang isang driver at kanyang pahinante matapos sumalpok sa puno ang kanilang dump truck pasado 3:00 ng hapon nitong Biyernes. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang dump truck habang binabagtas ang National Highway sa bahagi ng Barangay Victoria. Kargado ng buhangin ang truck na pabalik na raw sana sa sentro. Ayon sa ilang saksi, bigla na lamang daw kumabig papunta sa kabilang linya ng highway ang truck, saka tuloy-tuloy na sumalpok sa puno bago tumagilid. 4 pang motorsiklo ang nadamay sa aksidente. Sa bayan ng Kinapondan, Eastern Samar, bumangga rin sa puno ang sasakyang ito kahapon ng umaga. Galing ng Tacloban City ang sasakyan na kargado naman ng parcel na dadalhin sana sa bayan ng Salcedo. Sugatan ng driver at kanyang kasama. Parang may duman na trigo. Sabi ng driver, na out of control siya. Wala namang nadamay na ibang sasakyan sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Patay ang isang babae matapos magulungan ng dump truck sa Kabangkalan, Negros Occidental. Kinilala ang biktimang si Maria Cecilia Martinez, 49 years old. Base sa investigasyon, sakay ng motorsiklo ang ginang kasama ang kanyang asawa kahapon. Pero bigla na lang nag-overtake sa kanila ang dump truck. Nasagi ng truck ang motor hanggang sa tumilapon ang biktima at nagulungan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck. Walang lockdown. Yan ang nilinaw ng Department of Health kasunod ng mga kumakalat online na peking anunsyo tungkol sa Mpox. Hindi rin daw gagawing mandatory ang pagsusot ng face mask. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Kamakailan lang nang magdeklara ang ilang lokal na pamahalaan ng kani-kanilang kaso ng Mpox. Kabilang dyan ang Iloilo na unang beses nakapagtala ng Mpox case nito lamang Miyerkules. Sa gitna nito, kumalat din online ang anunsyong ito na mandatory na raw ang pagsusuot ng face mask sa Pilipinas at magkakaroon pa raw ng lockdown sa June 10. Pero Department of Health na mismo ang nagsabi, fake news yan.
No plan to do lockdown. Magdi-declare muna kami ng outbreak if there is really, but there's no outbreak. No, number two, ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So MPOX has to become a pandemic. It's not. Paglilinaw pa ng DOH, hindi rin naman airborne ng MPOX na ipapasa ito sa pamamagitan ng close at intimate skin-to-skin contact. Kahit nakamask ka, kung may skin-to-skin contact ka, magkaka-MPOX ka. Yung mask po, para po yan sa airborne. Kaya panawagan ng DOH sa publiko, huwag basta-basta paniniwalaan ang mga nakikita online. Sa datos naman ng DOH, mas mababa sa 50 ang naitalang suspect, probable at confirmed cases ng MPOX ngayong Mayo. Kung tutuusin, mas kaunti yan kumpara noong Abril kung saan higit 50 ang kaso ang naitala. Nagkakataon lang daw talaga na nag-aanunsyo na ngayon ang mga LGU ukol dito. Yung ng mga nare-report ng mga cases of MPOX ng mga ibang LGU, actually many weeks ago pa yon. May mga napaulat din na namatay pero paglilinaw ng DOH, hindi MPOX ang direktang sanhi nito. Namatay sila from advanced HIV. So nagkataon. So yung mga nakikuha naming MPOX because the risky behavior is the same, nagre-recommend kami magpa-HIV test. Mula 2024 hanggang nitong May 29, umabot sa 911 ang MPOX cases sa bansa ayon sa DOH. Pero lahat ng yan ay yung milder na grade 2 ng virus na naging dahilan ng global outbreak noong 2022. Paniniguro ng DOH, may MPOX task force sila na patuloy na nagbabantay sa sakit at para masigurong hindi makakapasok sa bansa ang mas delikadong clade 1B ng virus. Wala pong ganun sa Pilipinas kahit last year. So walang dapat ikatakot. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, mga kawatan na nagnakaw ng SUV nakipaghabulan sa mga pulis. At ang nakaka-good vibes na adventure sa bukirin ng isang hidden gem resort sa Batangas. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Sa Amerika, nakipaghabulan sa mga pulis ang mga kawatan gamit ang ninakaw nilang sasakyan. Malapelikula ang tagpong ito sa isang highway sa South Los Angeles kahapon. Hinahabol ng isang police car ang itim na sasakyan na yan na ninakaw umano ng mga sakay nito. Ilang beses itong nag-counterflow at muntik ng maaksidente. Sa huli, sumuko rin kalauna ng driver at sakay nito nang makarating sila sa isang residential area. Patuloy ang winning streak ng TNT Tropang 5G sa PBA Philippine Cup. Tinambakan ng Tropang 5G ang Northport Batang Pier 94-70 para sa ikalimang sunod na panalo. Balanseng opensa ang ipinakita ng TNT sa pangunguna ng 15 puntos ni Calvin Oftana. 5-3 na ang win-loss record ng Tropa. Laglag na ang Northport sa karera sa playoffs matapos ang ikapitong sunod na pagkabigo. Samantala, pasok na sa quarterfinals ang defending All-Filipino champions na Meralco Bolts. Tinalo ng Bolts ang karibal na Barangay Ginebra San Miguel sa huling elimination round game ng koponan 82-73. Gumawa ng 15 points Chris Newsome para pangunahan ang Meralco. Bukod sa Bolts, pasok na rin sa quarters ang Magnolia Hotshots, San Miguel Bearmen, and Lex Road Warriors at Converge Fiber Xers. Isa naman ang Ginebra sa mga lumalaban para sa huling tatlong playoff spots. Patindi ng patindi ang passing laban sa OG Kantawanan ng Bayan, ang Singaling. At mamaya nga ay magtatapasan ang 6 na Bida Oke Stars sa second Pachinko Showdown. Live mula sa Taguig City, nasa frontline na balitang yan si Faith Dalmunda. Faith, kamusta ang passing laban dyan?
Yes, Nikki, masayang-masaya mga kaawit bahay natin. Dito yan sa mall, dito sa Taguig. Kaya mamaya nga lamang ay live na matutunghayan ang Singaling, ang Video Kiss Showdown. Bago nga ang live kantawanan mamayang 6:30 p.m., nakabanding muna ng ating mga kaawit bahay ang Singaling Stars. At mamaya nga live passing laban na tayo sa second Pasyingko Mall Show ng Singaling. 2 sa 6 na bida okay stars na magtatapatan, mamaya magkakaroon ng chance na ipagpatuloy ang kanyang Singaling journey. Kasama pa rin syempre ang mahuhusay na sing masters na sina Kay Brosas, Donita Nuz at Randy Santiago. At ang mga juke bosses na magsisilbing hurado, mamaya ay sina Jessa Zaragoza, Ethel Buba, Soul Siren Nina at Alan Kay. Special guest naman sina Dingdong Avansado at ang mga beauty queen na sina Miss Universe Philippines 2025 at Tisa Manalo, Miss Universe Philippines first runner-up Winwin Marquez at marami pang iba. Mapapanood ang Singaling 6:30 p.m. tuwing Sabado at 6:45 p.m. naman tuwing Linggo sa TV5. Mapapanood din yan sa Sari Sari Channel with same-day catch-up ng 9 p.m. sa Bukod Channel. Yes, Nikki, sa ngayon nga ay puno ng katatawanan, kasiyahan pa games at may kantahan pa. Pero mamaya nga tutok na mga kapatid dahil mamaya yan passing laban dito sa Singaling ng 6:30 p.m. Mamaya na yan. Tutok mga kapatid. Nikki! Yan, maraming salamat, Faith Del Mundo. Tututukan yan ng ating mga kapatid, panigurado. At yan po ang mga impormasyong kailangan ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.